Sinasabi mong kaya mong ayusin ang helicopter na ito? Sige, kung magagawa mo, bibigyan kita ng spot promotion. Ang boses ni General Ricardo de Leon, ang commander ng Special Operations Wing, ay may halong desperasyon at pangungutya. Sa gitna ng hangaran na hinahagupit ng malakas na bagyo, isang airman na 20 anyos lamang ang nakatayo sa kanyang harapan. Tatlong veteranong mekaniko na may 20 taong karanasan ang isang oras nang nagkukumahog na hanapin ang sira ng helicopter, ngunit bigo sila. Nanginginig ang mga kamay ni Jose Joey Reyes habang inaabot ang toolbox at mahinang sumagot. Subukan ko po sa loob ng 3 minuto. Narinig niya ang hagikgikan ng mga staff officer at mga senior NCO sa paligid. Isang hamak na sundalo na tagabuhat lang ng mga bala sa bodega, magliligtas sa isang kritikal na misyon ng bansa, ngunit sa di malamang dahilan, hindi maalis ni General De Leon ang kanyang tingin sa mga mata ng airman. Hindi ito mga mata ng isang sinungaling. Ang mga matang iyon ay puno ng determinasyon at kumpiyansa. Ano ang nangyari at sa isang kritikal na sandali para sa pambansang seguridad, isang sundalong hindi pinapansin ay biglang haharap sa isang general at kaya ba niyang gawing posible ang imposible sa loob lamang ng 3 minuto. Ang kapalaran ng isang general na nakataya ang 30 taong karera at dangal at ng isang mahirap na airman na walang ibang sandata kundi ang kanyang angking galing ay magtatagpo sa madaling araw na iyon. Isang forward operating base sa Zamboanga, 4 ng madaling araw. Bumuhos ang malakas na ulan dala ng bagyo, at ang hangin ay halos magiba ang hangaran. Napakalakas ng ulan at hangin na halos wala kang makita sa layong 5 metro. Ngunit sa kabila ng masamang panahon, isang emergency mission order ang ibinaba. May namataang paglusob ng mga terorista malapit sa basilan. Bawat segundong lumipas ay maaaring magdulot ng malaking butas sa seguridad ng bansa. Si General Ricardo de Leon ng Special Operations Wing, na kumpleto na sa kanyang combat gear, ay naghihintay na lamang sa pag-alis. Sa edad na mahigit 50, si De Leon ay isang veterano na namuno sa hindi mabilang na operasyon sa loob ng 30 taon. Nagsimula siya bilang isang tenyente sa pinakadelikadong lugar sa Mindanao hanggang sa maabot ang kanyang kasalukuyang ranggo. Ngunit sa mga nagdaang buwan, sunod-sunod ang mga palpak na misyon kaya't tumitindi ang pressure mula sa Camp Aguinaldo. Ang Chief of Staff mismo ang nagbigay ng babala sa kanya. General, tapos na po ang final check sa helicopter. Si Master Sergeant Antonio Cruz, isang mekaniko, ay lumapit at sumaludo. Sa edad na mahigit 40, si Cruz ay may 20 taong karanasan sa aircraft maintenance. Siya ang itinuturing na pinakamagaling sa buong base. Ngunit ngayon, may kakaibang kaba sa kanyang mukha. Habang naglalakad si General De Leon papunta sa helicopter, biglang tumakbo papalapit ang kanyang Chief of Staff, si Colonel Manuel Santos. General, sandali lang po, bakas ang pag-aalala sa boses ni Santos. Si Santos ay kaklase ni De Leon sa Philippine Military Academy, PMA, at 25 taon na silang magkasama sa serbisyo. May problema ba? Matalas na tanong ni De Leon. Nag-usap sandali si Santos at ang mga mekaniko at bumalik para magulat. May nakitang abnormal signal sa hydraulic system. Kasalukuyan pong sinusuri muli ng maintenance team. Biglang nanigas ang mukha ni De Leon. Ang hydraulic system ay ang puso ng helicopter. Ang kaunting problema dito ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak nito. Gaano katagal bago maayos yan? Malamig na tanong ni De Leon. Kailangan po natin ng 40 hanggang 50 minuto, sagot ni Cruz habang pinapahid ang pawis. Ngunit ang mission insertion time ay nakatakda na. Ang 40 minutong pagkaantala ay nangangahulugang mabibigo ang buong misyon. Hindi! Hindi pwede, mariing sabi ni De Leon. Naalala niya ang 2 misyon sa nakalipas na 2 buwan na napostpone dahil sa problema sa gamit. Tumawag mismo ang Chief of Staff at nagbanta, General De Leon, isa pang pagkakamali at isa sa uli mo yang mga bituin sa balikat mo. Malinaw pa sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Nagmamadaling kumilos ang mga mekaniko sa paligid ng helicopter. Sinuri nila ang mga gauge, ang mga hose, at pinakinggan ang tunog ng pump. Ngunit hindi nila mahanap ang eksaktong sanhi ng problema.
Malalaking butil ng pawis ang tumulo sa noo ni Cruz. Ito ay isang malaking kahihiyan sa kanyang 20 taong karera. Hanapin niyo kung ano ang problema. Bilisan niyo. Hindi napigilan ni De Leon na sumigaw. Bihira siyang magtaas ng boses dahil kilala siya sa pagiging kalmado. Ang mga sundalo sa paligid ay natigilan at kinabahan. Hinawakan ni Santos ang braso ni De Leon at dinala sa isang tabi. General, kumalma po kayo. Alam kong mahalaga ang misyon na to. Pero kung hindi stable ang helicopter, buhay niyo po ang nakataya. Puno ng sinserong pag-aalala ang boses ni Santos. May mas mahalaga pa sa buhay ko na nakataya ngayon. Kung mabigo na naman tayo, buong unit natin ang maaaring buwagin, sabi ni De Leon habang kinuyom ang kanyang kamao. Nakataya dito ang kanyang 30 taong karangalan sa serbisyo. Walang awang lumipas ang oras, 10 minuto, 20 minuto, 30 minuto. Nagpulong ang 3 mekaniko ngunit wala pa ring solusyon. Muling lumapit si Cruz kay De Leon. General, mukhang kailangan nating palitan ang buong sensor assembly. Aabutin ng 1.5 oras para kunin ang pyesa at ikabit. 1.5 oras? E di tapos na ang misyon bago pa tayo umalis. Sigaw ni De Leon habang inihagis ang kanyang helmet sa sahig. Biglang tumahimik ang buong hangaran. Lahat ng sundalo ay pigil ang hininga, ramdam sa hangin ang bigat ng galit ng general, at sa sandaling iyon, sa isang sulok ng hangaran, isang binatang sundalo na nag-aayos ng mga kahon ng bala ang dahan-dahang nagtaas ng kamay. Kahit sa gitna ng malakas na ulan, napansin ni De Leon ang maliit na kilos na iyon. Sir, isang nanginginig na boses ang narinig. Sinubukan siyang pigilan ng mga senior NCO, ngunit itinaas ni De Leon ang kanyang kamay. May sasabihin ka ba? Tinitigan ni De Leon ang sundalo. Nang lumapit ito, nakita niyang isa itong binatang airman, mga 20 anyos. Sa kanyang nameplate, nakasulat ang pangalang Reyes, J. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, nanginginig na nagsalita si Joey. Pwede ko po bang tingnan? Sa sinabi niyang iyon, nagbulungan ang lahat. Nagkatinginan ang mga mekaniko na may halong pagtataka. Hoy, bagito! Anong pinagsasabi mo? Magsisimula sanang magalit si Cruz nang muling pumigil si De Leon. May kakaiba sa mga mata ng binatang sundalo. Hindi takot, kundi kumpiyansa. Gaano katagal? Diretsyong tanong ni De Leon. Huminga ng malalim si Joey at matatag na sumagot. Bigyan niyo lang po ako ng 3 minuto. Biglang nagyelo ang buong hangaran. Bigyan niyo lang po ako ng 3 minuto, sa sinabi ng airman, napanganga ang mga mekaniko. Humalakhak si Master Sergeant Cruz. Hoy, Joey Reyes, nagbibiro ka ba? Ako na may 20 taon sa serbisyong ito, hindi mahanap ang sira, tapos ikaw na 3 buwan pa lang dito, aayusin mo? Umiling-iling din ang mga opisyal. Ngunit hindi maalis ni General De Leon ang kanyang tingin sa mga mata ni Joey. May kakaiba sa mga matang iyon. Si Joey ay isang sundalong hindi pinapansin. 3 buwan pa lang sa serbisyo, walang special skills, at high school graduate lang. Ang trabaho niya sa base ay magbuhat ng bala, maglinis ng bodega, at iba pang mabibigat na gawain. Hindi siya pinapansin ng mga senior niya. Hoy, Joey! Linisin mo tong basura. Joey, ikaw ang duty mamayang gabi. Ganoon ang araw-araw na buhay niya. Ngunit may isang mabigat na dahilan si Joey na walang nakakaalam. Ang kanyang lola. Namatay ang mga magulang ni Joey sa isang aksidente sa maintenance hangar noong siya ay 8 taong gulang. Mula noon, ang lola na niya ang nag-isang nagpalaki sa kanya. Naglalabada ang kanyang lola Flora para lang mapakain at mapag-aral siya. Joey, apo, kumain ka na. Busog na si lola. Laging ganoon ang sinasabi ng kanyang lola. Ngunit alam ni Joey na nagugutom ang kanyang lola para lang may makain siya. Tuwing tag-ulan, iisang kumot lang ang gamit nila. Tuwing tag-init, isang electric fan lang. Noong high school siya, bumagsak ang kalusugan ng kanyang lola. Komplikasyon sa diabetes. Sinabi ng doktor na kailangan itong ma-confine. Kailangan niyo pong maghanda ng hindi bababa sa 150,000 piso. Gumuho ang mundo ni Joey. Hindi niya alam kung saan kukunin ang ganoong kalaking pera.
Okay lang, apo. Magpapahinga lang si Lola sa bahay. Gagaling din ako. Nakangiting sabi ng lola niya habang umaalis sa ospital. Ngunit nanginginig ang mga kamay nito. Mula noon, 3 trabaho ang pinasok ni Joey. Convenience store, gas station, at delivery ng pagkain sa gabi. 4 na oras lang ang tulog niya araw-araw. At isang araw, napadpad siya sa isang aircraft maintenance hangar, ang mismong lugar kung saan nagtrabaho ang kanyang mga magulang. Naawa sa kanya ang may-ari, si Mang Dante. Joey, tutulungan kita. Alang-alang sa mga magulang mo. Doon, nagtrabaho si Joey sa araw at pinapanood ang mga mekaniko sa gabi. Kahit puno ng grasa ang kamay, masaya siya. Nandoon ang alaala ng kanyang mga magulang at higit sa lahat, kumikita siya 15,000 piso kada buwan, sapat para sa gamot ng lola niya. Ngunit kulang pa rin. Palala ng palala ang sakit ng kanyang lola. Lola, magpa-ospital na po kayo. Parang awa niyo na, umiiyak na pakiusap ni Joey. Wag na, apo. Itabi mo na lang ang pera. Mag-aral ka pa sa kolehiyo. Matigas ang kanyang lola. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Joey. Papasok siya sa militar. Hindi man kalakihan ang sahod, pero sigurado. At sa loob ng 2 taon, makakaipon siya. 2 taon. Mag-iipon ako para sa operasyon ni Lola. Ganoon ang plano niya nang mag-enlist siya. Ngunit iba ang realidad. Hindi siya nakapasa sa skills placement. Dahilan, kulang sa edukasyon at walang certificate. Napunta siya sa supply unit. Araw-araw, nagbubuhat lang siya ng mga kahon, kulang na kulang ang sahod. Noong huli silang mag-usap ng lola niya, napakahina ng boses nito. Apo, okay lang si Lola. Ikaw ang mag-ingat diyan. Ngunit pagkatapos ng tawag, tumawag ang kapitbahay nila. Joey, malala na ang lola mo. Kailangan na siyang dalhin sa ospital. Nang gabing iyon, umiyak si Joey mag-isa sa banyo ng barracks. Wala akong kwenta. Dahil sa kin, nahihirapan si Lola. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Naniniwala siyang darating ang pagkakataon. At ngayon, ito na ang sandaling iyon. Bigyan niyo lang po ako ng 3 minuto. Pangutyang sumagot si Cruz. Sige, gawin mo. Pero kapag pumalpak ka, humanda ka sa kin. Tiningnan din siya ng mga kasamahan niya na may halong pang-aalipusta. Ngunit iba si General De Leon. Sa 30 taon niya sa serbisyo, ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng mga mata sa isang sundalo, may determinasyon. Hindi lang para mapansin, kundi isang desperadong pangangailangan na magtagumpay. Sige, gawin mo. Matatag na sabi ni De Leon. Lumapit si Joey sa helicopter. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ang takip ng hydraulic system. At ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nagbulungan ang mga tao. Tingnan mo, pumikit pa. Nagpapapansin lang yata yan. Ngunit nag-concentrate si Joey. Pinakinggan niya. Naalala niya ang mga tunog na daan-daang beses niyang narinig sa hangar. Ang ugong ng hydraulic pump, ang ikot ng motor, ang pinong daloy ng hangin, lahat ay narinig niya. At pagkalipas ng 10 segundo, iminulat ni Joey ang kanyang mga mata. Nahanap ko na po. Puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Itinuro ni Joey ang isang koneksyon sa hydraulic hose. Dito po, may napakaliit na siwang sa koneksyon. May tumatagas na hangin. Kaya po hindi stable ang pressure. Dali-daling sinuri ni Cruz. Ginamitan niya ng flashlight at magnifying glass at napanganga siya. Mayroon ngang siwang na sinliit lang ng hibla ng buhok. Papaanong? Nanginginig na sabi ni Cruz. Kumuha si Joey ng wrench mula sa toolbox at sa isang eksaktong galaw, hinigpitan niya ang koneksyon. Eksaktong 3.5 ikot. Walang labis, walang kulang. At muli niyang pinaandar ang makina. Dahan-dahang umandar ang makina ng helicopter. Ang karayom sa hydraulic gauge ay naging stable. Nawala ang lahat ng warning lights. Perpektong pagkakaayos. Tiningnan ni General De Leon ang kanyang relo. Eksaktong 2 minuto at 45 segundo. Wala pang 3 minuto. Tumahimik ang buong hangaran.
Lahat ay nakatingin kay Joey na hindi makapaniwala. Dahan-dahang lumapit si De Leon kay Joey at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Reyes, di ba? Joey Reyes. Nanginginig ang boses ni De Leon. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Yumuko si Joey at sumagot. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Ngunit sa isip niya, Lola, konting tiis na lang po. Dadalhin ko na kayo sa ospital. Nag-init ang mga mata ni De Leon. Sa 30 taon niya sa serbisyo, ngayon lang siya nakakilala ng ganitong sundalo, ngunit walang oras para sa emosyon. Naghihintay ang misyon. Prepare for take-off! Sigaw ni De Leon. Mabilis na umikot ang mga propeller ng helicopter. Bago sumakay, lumingon si De Leon kay Joey. Reyes, pagbalik ko, kailangan nating mag-usap. Nang mawala ang helicopter sa gitna ng bagyo, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa hangaran. Nakatayo pa rin si Joey sa kanyang pwesto. Dahan-dahang lumamig ang wrench sa kanyang kamay. Lumapit si Master Sergeant Cruz. May halong hiya, pagkamangha, at kaunting inggit sa kanyang mukha. Hoy, Joey Reyes, mahinang sabi ni Cruz. Saan mo natutunan yan? Paanong nahanap mo sa loob ng 3 minuto ang hindi ko nahanap sa loob ng 1 oras? Pinalibutan din si Joey ng ibang mga mekaniko. Puno ng pagdududa at pagkamangha ang kanilang mga mata. Nag-alinlangan sandali si Joey bago nagsalita. Bata pa lang po ako. Nagtatrabaho na ako sa isang aircraft maintenance hangar. Doon po nagtatrabaho ang mga magulang ko. Bago sila na aksidente, humina ang boses ni Joey. Pagkatapos po noon, lola ko na ang nagpalaki sa akin. Pero patuloy pa rin po akong nagtrabaho doon. Nagbago ang ekspresyon ni Cruz. Kaya pala. Pero bakit hindi mo sinabi noong skills placement? Mapait na ngumiti si Joey. Sinabi ko po, pero wala daw akong diploma o certificate kaya hindi ako tinanggap. Narinig ni Colonel Santos ang usapan. Lumapit siya kay Joey. Airman Reyes, saang hangar ka nagtrabaho? Sumagot si Joey. Sa Phil-Aero Maintenance Services po sa Clark, Pampanga. Nanlaki ang mga mata ni Santos. Hindi ba't doon din dinadala ang ilang military helicopters para sa major repairs? Tumango si Joey. Opo, bukod sa mga private helicopter, marami rin pong military helicopter na dumadating doon. Lalo na po yung S-70I Black Hawk katulad ng ginagamit natin dito. Nagulat si Cruz at nagtanong, nahawakan mo na mismo ang Black Hawk? Dahan-dahang sumagot si Joey. Opo, marami po akong natutunan habang tumutulong sa mga senior mechanic. Nakapag-assemble at disassemble na rin po ako ng makina at maraming beses na rin po akong nakasama sa pag-check ng hydraulic system. Nagkatinginan ang mga mekaniko. Ang Black Hawk ay isa sa mga pinakabagong helicopter ng Pilipinas. Komplikado ang sistema nito kaya't kailangan ng special training bago ito hawakan. Pero isang high school graduate, nahawakan na ito? Bumalik ang alaala ni Joey sa nakaraan. 15 anyos siya noon. Nasaksihan niya ang isang pagkakamali sa hangar. Isang veteranong mekaniko ang hindi napansin ang problema sa tunog ng makina, pero narinig ito ni Joey. Sir, parang may problema po sa pressure ng fuel pump, mahinang sabi niya. Pinagtawanan lang siya. Hoy, bata, huwag kang makialam sa trabaho ng matatanda. Ngunit pagkatapos ng 30 minuto, kinailangang mag-emergency landing ng helicopter. Problema nga sa fuel pump. Nang gabing iyon, tinawag siya ng may-ari, si Mang Dante. Joey, paano mo nalaman? Iba po kasi ang tunog. May kumakalampag na hindi karaniwan. Hinaplos ni Mang Dante ang ulo ni Joey. Henyo ka talaga! Ngunit may mas mahalaga pa kay Joey kaysa sa salitang henyo. Sir, pwede po bang ma-advance ang sweldo ko? Mahinang tanong niya. Kulang po kasi pambili ng gamot ni Lola. Nalungkot ang mukha ni Mang Dante. Sige, bukas ibibigay ko. Nang gabing iyon, tumakbo si Joey papunta sa botika. Binili niya ang gamot sa diabetes ng kanyang lola. 2,500 piso, kada buwan, halos kalahati ng sahod niya. Pag-uwi niya, nakita niya ang kanyang lola na nagluluto ng lugaw. Lola, ako na po. Lumapit si Joey. Wag na apo, pagod ka. Nanginginig ang mga kamay ng kanyang lola.
Epekto ng komplikasyon sa diabetes. Lola, may gamot na po kayo. Inabot ni Joey ang supot ng gamot. Namuo ang luha sa mga mata ng kanyang lola. Apo, pasensya ka na. Dahil sa sakit ko, ikaw pa ang nahihirapan. Niyakap ni Joey ang kanyang lola. Hindi po. Kayo po ang nagpalaki sa akin. Noong 17 anyos siya, mas malala ang nangyari. Hinimatay ang kanyang lola. Isinugod sa ospital. Sabi ng doktor, dahil sa komplikasyon, nagkaroon siya ng diabetic foot ulcer. Kung hindi maooperahan agad, maaaring kailanganing putulin ang kanyang paa. Magkano po ang operasyon? Nanginginig na tanong ni Joey. Kailangan ninyo ng hindi bababa sa 300,000 piso. Gumuho ang mundo ni Joey. Hindi niya alam kung saan kukunin ang ganoong kalaking pera. Sa huli, umayaw ang kanyang lola sa operasyon. Okay lang apo, inom lang ako ng gamot. Ngunit hindi sapat ang gamot. Araw-araw, lalong nahihirapan maglakad ang kanyang lola. Mula noon, nagtrabaho si Joey na parang kalabaw. Pagkatapos sa hangar, nagtatrabaho siya sa gabi sa isang fast food chain. 4 oras lang ang tulog niya. Ngunit kulang pa rin ang pera. Tinapos ni Santos ang pagbabalik tanaw ni Joey. Joey, ang pamilya mo? Sumagot si Joey. Lola ko na lang po. May malubha po siyang sakit. Nanginginig ang kanyang boses. Kaya ka pumasok sa militar? Tanong ni Santos. Tumango si Joey. Opo, para makaipon para sa operasyon niya. Nanikip ang dibdib ni Santos. At sa sandaling iyon, isang nagmamadaling boses ang narinig mula sa radyo. Control tower. Control tower. Emergency. Nagkakaroon ng electronic jamming sa helicopter. Nagloloko ang mga instrumento. Boses ni General De Leon. Hinawakan ni Santos ang radyo. General, anong sitwasyon? Biglang napuno ng tensyon ang hangaran. Lahat ay nakikinig sa radyo. Electronic jamming ng kalaban. Lahat ng instrumento, hindi mapagkakatiwalaan. Altitude, speed, lahat. Bakas ang desperasyon sa boses ni De Leon. Ang paglipad sa gitna ng bagyo, nang walang instrumento, ay parang pagpapakamatay. Nagmamadaling naghanap ng manual sina Santos at Cruz. Emergency procedure para sa electronic jamming. Hinahanap ni Cruz sa libro. Ngunit masyadong matagal. Humakbang si Joey. Sir, may alam po akong paraan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ano yon? Tanong ni Santos. Ang S-70EI Black Hawk ay may manual backup system para sa ganitong sitwasyon, mabilis na sabi ni Joey. Buksan niyo ang panel sa ilalim ng kaliwang upuan ng piloto. May emergency switch doon. 3 asul na button na kailangang pindutin ng sabay. Lilipat yon sa analog backup system. Kinumpirma ito ni Cruz sa manual. Tama. Nandito nga. Pero paano mo nalaman? Sumagot si Joey. Natutunan ko po sa simulation training sa hangar. Bihira pong ituro yan. Agad na kinuha ni Santos ang radyo. General, may ipapasa akong emergency recovery procedure. Sa tabi ni Santos, dahan-dahan at malinaw na nagpaliwanag si Joey. Sa kaliwang bahagi po ng sahig, sa tabi ng paa nyo, may maliit na panel. Buksan niyo po yon. Mula sa radyo, narinig ang boses ni De Leon. Nahanap ko na. Bukas na. Nagpatuloy si Joey. May 3 asul na button na hugis at sulok. Pindutin niyo po ng sabay sa loob ng 3 segundo. Pigil hininga ang lahat sa hangaran. 10 segundo, 20 segundo, 30 segundo ang lumipas. At isang malakas na sigaw ng tuwa ang narinig mula sa radyo. Gumana! Gumana ang mga instrumento. Nasa backup system na tayo. Nakahinga ng maluwag si Santos. Napatingin si Cruz kay Joey na parang hindi makapaniwala. Ang ibang mekaniko rin, isang airman na naman ang nagligtas sa buhay ng general. Muling narinig ang boses ni De Leon sa radyo. Control tower, sinong nagturo niyan? Sumagot si Santos. Si Airman Jose Reyes po, General, ang sundalong umayos ng helicopter kanina. Ilang segundong katahimikan at narinig ang mabigat na boses ni De Leon. Colonel Santos, makinig ka. Pagbalik ko,
Huwag ninyong pababayaan si Reyes. Isa siyang kayamanan ng unit na to. Nag-init ang mga mata ni Joey. Ngayon lang siya nakatanggap ng ganitong papuri sa buong buhay niya. Ngunit kasabay nito, naisip niya ang kanyang lola. Lola, konting tiis na lang po, magtatagumpay ako at dadalhin ko kayo sa ospital. Tumayo si Cruz sa harap ni Joey at yumuko ng malalim. Pasensya ka na, Joey. Maling-mali ang pagkakilala ko sa'yo. Yumuko rin ang ibang mga mekaniko. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok ni Joey. Muling narinig ang boses ni De Leon sa radyo. Control tower, narating na namin ang target area. Pero kakaiba ang sitwasyon sa landing zone. Masyadong maputik dahil sa ulan. Kapag lumapag kami, baka hindi na kami maka-take off. Nanigas ang mukha ni Santos. Kung hindi makakalapag, mabibigo ang misyon. Maiiwan ang mga sundalong kailangang iligtas. Habang lahat ay natataranta, muling nagsalita si Joey. Sir, ano po ang coordinates ng lugar? Ibinigay ni Santos ang coordinates. Nag-isip sandali si Joey at nagsalita. Kung diyan po, may alam akong emergency landing technique. Agad na kinuha ni Santos ang radyo. Nagsimulang magpaliwanag si Joey. Panatilihin niyo po ang helicopter sa taas na 10 talampakan mula sa lupa habang dahan-dahan ang ikot ng rotor. Pagkatapos, itagilid niyo po ng bahagya para ang hangin mula sa gilid ang magtulak sa putik palayo. Mula sa radyo, narinig ang kalmadong boses ni De Leon. Sige, susubukan ko. Lahat sa hangaran ay kinakabahang nakatutok sa radyo. 30 segundo, 60 segundo, 90 segundo. At narinig ang boses ni De Leon. Tagumpay! Nakalapag na. Sinisimulan na ang pag-rescue. Itinaas ni Santos ang kanyang kamao sa tuwa. Nakahinga rin ng maluwag si Cruz at ang mga mekaniko. Sinubukang umalis ni Joey ng tahimik, ngunit hinawakan siya ni Santos sa balikat. Saan ka pupunta? Dito ka lang hanggang sa bumalik ang general. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik ang helicopter mula sa gitna ng bagyo. Naging matagumpay ang misyon. Pagbaba ni General De Leon, ang una niyang hinanap ay si Joey. Airman Jose Reyes. Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni De Leon sa hangaran. Mabilis na tumayo ng tuwid si Joey. Sir! Tumayo si De Leon sa harap ni Joey at yumuko ng malalim. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, malamang patay na ako ngayon. Napigil ang hininga ng lahat sa nakita nila isang general na yumuyuko sa isang airman. Sir, ginawa ko lang po ang trabaho ko, nanginginig na sagot ni Joey. Itinayo ni De Leon ang ulo at hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Joey. Colonel Santos, ayusin mo agad ang papeles para sa reassignment ni Reyes sa maintenance unit at i-recommend mo siya para sa commendation. Mabilis na sumaludo si Santos. Yes, sir. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Joey. May bumabagabag sa kanya tungkol sa pagkakaluwag ng tornilyo sa hydraulic hose. Hindi ito natural. Para itong sinadyang luwagan. General, pwede ko po bang suriin ulit ang helicopter? Mahinang tanong ni Joey. Tumango si De Leon. Sige, suriin mo hanggat gusto mo. Muling lumapit si Joey sa helicopter. Mas maingat niyang sinuri ang lahat. At may napansin ang kanyang mga mata. May mga maliliit na gasgas sa ulo ng tornilyo. Para itong sadyang niluwagan gamit ang isang tool, kinabahan si Joey. Ito. Ginamitan niya ng flashlight. Ibang-iba ito kumpara sa ibang tornilyo. Halatang bago ang mga gasgas. At habang nag-iimbestiga, isang crucial na ebidensya ang kanyang nakita. Isang napakaliit na piraso ng metal sa loob ng panel. Tila may nagmamadaling nagluwag ng tornilyo at nalaglag ito. Maingat niyang kinuha ang piraso ng metal. Ang kulay na ito ay hindi ordinaryong metal mula sa ordinaryong tool. Ito ay mula sa isang special alloy tool. Naalala ni Joey ang natutunan niya sa hangar. Ang ganitong klase ng metal ay mula lang sa military-grade special tools. Pinagpawisan ng malamig si Joey. Hindi ito simpleng sira. May sadyang sumabotahe sa helicopter. At isang tagaloob ang gumawa nito. Walang tagalabas ang makakakuha ng ganitong klaseng tool. Joey, may nakita ka ba?
Tanong ni Cruz. Nag-alinlangan si Joey. Sasabihin ba niya? Ngunit kailangang lumabas ang katotohanan. Master Sergeant, tingnan niyo po ito. Itinuro niya ang tornilyo. Tiningnan ito ni Cruz gamit ang magnifying glass. Nanigas ang kanyang mukha. Ito. Bakas ng sadyang pagluwag. Nanginginig ang boses ni Cruz. Bilang veterano, alam niya ang ibig sabihin nito. Opo. At itong piraso ng metal. Ipinakita ni Joey ang metal. Nang hawakan ito ni Cruz, namutla siya. Ito, galing sa special tool. Sa maintenance team lang natin to ginagamit. Naputol ang sinabi ni Cruz. Nagkatinginan sila. Iisa lang ang nasa isip nila. Tagaloob ang may gawa. Dali-daling tumingin sa paligid si Cruz. Kailangan nating i-report to sa general. Tumango si Joey. Agad na pumunta sina Santos at De Leon. Iprinesenta ni Cruz ang mga ebidensya. Nanigas ang mukha ni De Leon. Tagaloob? Malamig na tanong niya. Opo, General. Ang tool na ito ay exclusive sa maintenance team natin. Paliwanag ni Cruz. Malungkot na nagsalita si Santos. Sa butahe, may sadyang sumira sa helicopter. Kinuyom ni De Leon ang kanyang kamao. Bakit? Bakit nila gagawin to? Puno ng galit at pagtataksil ang kanyang boses. Nagpatuloy sa paghahanap si Joey at may isa pa siyang nakita, isang upos ng sigarilyo malapit sa toolbox. Bawal manigarilyo sa lugar na iyon. Maaari po itong maging ebidensya. Kinuha ni Joey ang upos. Tiningnan ito ni Santos. Nagbago ang kanyang ekspresyon na para bang may naalala siya, ngunit hindi siya nagsalita. Nag-utos si De Leon. Imbestigahan ang buong maintenance team. Ilista ang lahat ng lumapit sa helicopter na to mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Sumaludo si Cruz at tumakbo. Patuloy na naghanap si Joey. At sa isang sulok, nakita niya ang pinakaimportanteng ebidensya. Isang pares ng itinapong guwantes. Sa loob nito, may name tag. Ngunit punit ang bahagi ng pangalan. General, tingnan niyo po ito. Dinala ni Joey ang guwantes. Sinuri ito ni De Leon at Santos. Punit na name tag, ngunit may isang letra na natira. Ang letrang S at U. Nanigas ang mukha ni Santos. Iilan lang ang may pangalang nagsisimula sa SU sa kanilang unit, lalo na sa maintenance team. Hindi kaya, bulong ni Santos. Matalas na nagtanong si De Leon. Sino? Sinong may pangalan na may SU? Nag-alinlangan si Santos bago sumagot. Si Staff Sergeant Miguel Suarez po, ang Deputy Team Leader ng Maintenance. Nagkatinginan ng General at ang kanyang Chief of Staff, Miguel Suarez. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit. Si Suarez ay dating tauhan ng dating Deputy Commander, nakaribal ni De Leon sa pwesto. Dalhin niyo rito si Suarez, malamig na utos ni De Leon. Ngunit tumakbo papalapit si Cruz. General, hindi po makita si Staff Sergeant Suarez. Mula pa kaninang umaga ay hindi na raw po siya nakita. Naging mas matalim ang tingin ni De Leon. Tumakas, agad na nag-utos si Santos ng manhunt sa buong base. Tahimik na nakatayo si Joey. Hindi niya akalain na ang mga ebidensyang nahanap niya ay hahantong sa ganito kalaking kaso. Reyes. Kung hindi dahil sa'yo, hindi malalaman ang katotohanan. Aakuin ko ang lahat ng sisi at mapipilitan akong mag-resign. May halong pasasalamat at galit ang boses niya. Sumagot si Joey. Napansin ko lang po ang mga bagay na hindi tama. Ngunit sa isip niya, kung makakatanggap ako ng commendation, may kasama sigurong pera. Kahit pambili lang ng gamot ni Lola. At sa sandaling iyon, isang tawag ang dumating mula sa gate. General, nahuli na po si Staff Sergeant Suarez. Sinusubukang tumalon. Sa bakod ng base, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni De Leon. Dalhin niyo rito. Pagkalipas ng 10 minuto, dinala si Suarez ng mga guwardiya. Puno ng putik ang kanyang uniforme at namumutla. Suarez, bakit mo sinira ang helicopter ko? Walang imik si Suarez. Ngunit nang ipakita ang mga ebidensyang nahanap ni Joey, unti-unting gumuho ang kanyang depensa. Wala akong.
Malamig na nagsalita si Santos. Inutusan ka ng tiyuhin mo, ang dating deputy commander, di ba? Para ilagay sa alanganin si General. Lumuhod si Suarez at umiyak. Sabi po niya, kapag nawala si General sa pwesto, siya ang papalit. At pro-promote niya rin daw po ako. Nanginginig sa galit ang mga kamao ni De Leon. Pagtataksil mula sa isang taong itinuring niyang kaibigan sa loob ng 30 taon. General Valderrama, mariing binigkas ni De Leon ang pangalan, na mula rin sa galit si Santos. General, ire-report ko po ito agad sa military prosecutors. Tumango si De Leon. Arestuhin si Valderrama. At ikulong si Suarez sa stockade. Habang kinakaladkad si Suarez, lumingon siya kay Joey. Kung hindi dahil sayo, puno ng hinanakit ang kanyang boses. Ngunit kalmadong tiningnan siya ni Joey. Kayo po ang nagkamali. Hinanap ko lang ang katotohanan. Pagkaalis ni Suarez, ipinatawag ni De Leon ang lahat ng sundalo. Huwag ninyong kalimutan ang nangyari ngayon. Nakita ninyo kung ano ang kayang gawin ng isang taong sakim sa kapangyarihan. Umalingaw-ngaw ang boses niya. Pero tandaan ninyo, palaging lalabas ang katotohanan. Ipinatawag niya si Joey sa harap. Airman Jose Reyes, humarap ka. Nanginginig na humakbang si Joey. Lahat ng mata ay nasa kanya. Ang ginawa mo ngayon ay hindi lang pag-aayos ng helicopter. Iniligtas mo ang bansa. Inilabas ang katotohanan at pinigilan ang isang masamang balak. May kinuha si De Leon sa kanyang bulsa, ang kanyang sariling airman rank insignia. Ito ang unang insignia na natanggap ko noong ako'y isang airman. 30 taon ko itong itinago. Inilagay ni De Leon ang insignia sa kamay ni Joey. Mababa man ang ranggo mo, isa kang tunay na sundalo. Nag-init ang mga mata ni Joey. Salamat po, General. Nanginginig ang kanyang boses. Nagpalakpakan ang mga sundalo. Pati si Cruz ay pumalakpak habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Kinahapunan, dumating ang mga investigador. Ibinalita na naaresto na si dating Deputy Commander Valderrama. Tinawag ni Santos si Joey. Joey, kailangan kong malaman ang buong sitwasyon mo para matulungan ka namin, hindi lang sa reassignment kundi sa iba pang paraan. Tumango si Joey. Opo, Colonel. Doon, ikinuwento ni Joey ang lahat. Ang lola ko po, may malubhang sakit dahil sa diabetes. May sugat na po sa paa kaya hirap na siyang maglakad. Pero wala po kaming pera para sa operasyon. Malungkot ang mukha ni Santos. Magkano ang kailangan? Mahinang sumagot si Joey. 300,000 piso po. Isang halaga na hindi ko kayang ipunin. Kaya ka pumasok sa militar, tinapik ni Santos ang balikat ni Joey para makaipon para sa operasyon niya. Tumango si Joey. Opo. Pero sa sahod ko po, kahit 2 taon, kulang pa rin, nanikip ang dibdib ni Santos. Joey, alam mo ba kung magkano ang matatanggap mo sa commendation? Umiling si Joey. Hindi po. Ang isang commendation mula sa Chief of Staff ay may kasamang hindi bababa sa 100,000 piso. At dahil sa special circumstances, kasama ang special funds, aabot yan ng mahigit 300,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Joey. Talaga po? Ngumiti si Santos. Oo, at nag-request na si General ng karagdagang tulong pinansyal para sa'yo. Dahil iniligtas mo ang unit, bumuhos ang luha ni Joey. Ibig sabihin, mauoperahan na po si Lola. Niyakap siya ni Santos. Oo naman, pinaghirapan mo yan. Nang gabing iyon, tumawag si Joey sa kanyang lola. Hello, apo? Mahinang boses ng kanyang lola. Lola, ako po. To. Nanginginig ang boses ni Joey. Apo. Mahirap ba dyan? Hindi po. Lola, okay lang po ako. Lola, magkakapera na po tayo. Pwede na kayong maoperahan. Narinig ni Joey ang pag-iyak ng kanyang lola sa kabilang linya. Apo, salamat. Maraming salamat. Lola, konting tiis na lang po, sabi ni Joey habang pinupunasan ang luha. Tutuparin ko po ang pangako ko. Pagkatapos ng tawag, matagal siyang umiyak. Luha ng kaligayahan. Makalipas ang 2 araw, ipinatawag siya ni General De Leon sa opisina
Umupo ka, Joey. Narinig ko ang tungkol sa lola mo. Malubha na pala ang sakit niya. Tumango si Joey. Opo, kailangan po ng operasyon pero wala po kaming pera. Siguradong nahirapan ka. May sinserong awa sa boses ni De Leon. Okay lang po. Siya po ang nagpalaki sa akin. Kaya oras na para ako naman ang mag-alaga sa kanya. May kinuha si De Leon na dokumento. Tingnan mo to. Inabot ni Joey ang papel. Isang reassignment order. Nakasaad doon na si Airman Jose Reyes ay opisyal ng inililipat sa Aircraft Maintenance Unit. Talaga po. Nanginginig ang kamay ni Joey. Ito ang pangarap niya. Oo. At sa susunod na linggo, magsisimula ka na sa formal training kasama ang certification course. Tumayo si Joey at sumaludo. Salamat po! Maraming salamat po. Ako dapat ang magpasalamat. Iniligtas mo ako, sabi ni De Leon. Pero may isang kondisyon. Mula ngayon, kapag may nakita kang sundalo na katulad mo, na may talento pero hindi nabibigyan ng pagkakataon, sabihin mo sa akin, hindi natin hahayaang masayang ang galing nila. Pangako po, General. Sige na, magpahinga ka na. Mula bukas, magiging abala ka na. Paglabas ni Joey, naghihintay si Cruz. Joey, congrats! Magkasama na tayo sa team. Welcome. Salamat po, Master Sergeant. Tinapik ni Cruz ang likod niya. Pasensya ka na kung minata ko ka dati. Mula ngayon, tuturuan kita ng lahat ng alam ko. Nang gabing iyon, nakahiga si Joey sa kanyang kama. 2 araw lang ang nakalipas, isa lang siyang hamak na airman. Ngayon, nagbago na ang lahat. May pangarap, may pag-asa, at higit sa lahat, mapapagaling na niya ang kanyang lola. Ma, pa, lola. Nagawa ko po. Bulong niya. Hindi alam ni Joey na 1 linggo mula ngayon, isang mas malaking krisis ang darating. Lumipas ang 1 linggo. Sinimulan ni Joey ang kanyang formal na training, ngunit agad na namangha ang mga instructor. Hoy, Reyes, sigurado ka bang airman ka lang? Tanong ng instructor na si Captain Ocampo. Sa loob lang ng 2 araw, natapos ni Joey ang training na para sa 1 buwan. Opo, Captain. Medyo pamilyar lang po kasi ako dati. Ngunit isang Biyernes ng hapon, isang emergency announcement ang umalingaw-ngaw. All units, fall in! All units, fall in! Tumakbo si Joey palabas. Sa field, daan-daang sundalo na ang nakapila. Umakyat sa entablado si General De Leon. Seryoso ang mukha. Kagagaling lang ng tawag mula sa GHQ. Isang scout ranger team ang naambush malapit sa border. Kailangan natin silang i-rescue agad. Kailangan silang mailigtas bago lumubog ang araw. Pagkatapos noon, alam na ng lahat, bababa ang tsansa nilang mabuhay. Special Operations Team, prepare for departure. Tumakbo si De Leon sa hangaran. Sergeant Cruz, anong status ng mga helicopter? General, ang 2 main Black Hawk po natin ay nakaschedule for maintenance. Ang pwede lang pong gamitin ay ang reserve unit. Anong problema doon? General, luma na po ang modelong ito at sa bundok ang operasyon, baka hindi kayanin ng makina. Tiningnan ni Joey ang helicopter. Isang lumang modelo ng Huey. Luma na nga po ito. Mahigit 10 taon na. At hindi maganda ang kondisyon. Tumango si Cruz. Kaya reserve lang to. Delikado para sa long-range mission. Ngunit walang pagpipilian si De Leon. Ito na ang gagamitin natin. Mabilis na sinuri ni Joey ang helicopter. General, sa kondisyon pong ito, hindi kakayanin ang biyaheng pabalik. Masyadong mababa ang fuel efficiency, maaaring bumagsak sa daan. Nanigas ang mukha ni De Leon. Anong gagawin natin? Ako na lang po ang sasama, sabi ni Joey. Ang modelong ito ay pwedeng i-adjust habang lumilipad. Kung kasama ako para i-monitor, makakabalik tayo ng ligtas. Tumutol si Colonel Santos. Hindi pwede. Isa ka palang airman na 1 linggo pa lang sa training. Hindi ka pwedeng isabak sa combat zone. Colonel, kung hindi ako sasama, hindi makakalipad ang helicopter na ito. Hahayaan na lang ba natin ang mga scout ranger? Tinitigan ni De Leon si Joey. Kaya mo ba talaga, Reyes? Tumango si Joey.
Kapag nagtagumpay ang misyon na to, may dagdag na commendation. Sigurado na ang pampagamot ni Lola. Sige, desisyon ni De Leon. Sumama ka. Pero maintenance lang. Huwag kang makikialam sa laban. Yes, sir. Pagkalipas ng 20 minuto, handa na ang helicopter. Sakay si Joey, bitbit ang kanyang mga gamit. Unang beses niyang sasakay sa isang military helicopter. Kinakabahan siya pero excited. Ikaw pala si Joey Reyes. Sabi ng piloto. Si Major A. Narinig ko na ang tungkol sayo. Sumaludo si Joey. 5 pang miyembro ng Special Ops Team ang sumakay. Teka, bakit may airman dito? Tanong ng isa. Sumagot si A. Expert mechanic yan. Siya ang magliligtas sa buhay natin. Umikot ang mga propeller. Agad na sinuri ni Joey ang mga gauge. Major, ready for takeoff po. Sige, alis na tayo. Dahan-dahang umangat ang helicopter. Habang nasa himpapawid, biglang may napansin si Joey. Major, medyo mataas po ang oil pressure. Bawasan niyo po ang bilis ng 10%. Ginawa ito ni A. Oo nga. Gumanda na. Nang pumasok sila sa kabundukan, nagsimulang umalog ang helicopter. Major, taasan niyo po ang altitude ng 200 meters. Mas stable ang hangin doon. Nagulat si A. Paano mo nalaman? Sa mga bundok po, hindi regular ang daloy ng hangin. Mas mataas, mas kalmado. At tama nga siya. Nawala ang pag-alog. Maging ang Special Ops Team ay humanga. Galing ng batang to. Pagkalipas ng 30 minuto, natanaw na nila ang lugar. Biglang sumigaw si A. Enemy radar detected. May missile launch! Evasive maneuvers! Biglang umikot ang helicopter. Nag-ingay ang mga alarma. Major, overloaded po ang hydraulic system. Sigaw ni Joey. Isang missile ang dumaan sa gilid nila. Nakaiwas tayo. Sigaw ni A. Ngunit namutla si Joey. Major, nasira po ang isang hydraulic line. Hindi tayo makakalapag ng ganito. Natahimik ang lahat. Nasa gitna sila ng teritoryo ng kalaban at sira ang helicopter. Reyes, kaya mo bang ayusin? Nanginginig na tanong ni A. Tinitigan ni Joey ang mga gauge. Pababa ng pababa ang pressure. Sa loob ng 10 minuto, bibigay na ito. Susubukan ko po. Nanginginig ang kanyang boses ngunit matatag ang kanyang mga mata. Anong kailangan mo? Tanong ng team leader, si Captain Alvarez. Kailangan kong hanapin kung aling linya ang nasira sa ilalim ng helicopter. Tutulungan kita, sabi ni Alvarez. Gumapang silang dalawa sa sahig ng helicopter. Ito! Nakita ni Joey ang maliit na bitak kung saan tumatagas ang langis, kaya patong ayusin pansamantala. Ngunit masyadong umaalog ang helicopter. Major, stabilize niyo po ang helicopter sa loob ng 10 segundo. Sige, ngayon na. Sa sandaling tumatag ang helicopter, kumilos si Joey na parang kidlat. Binalutan ng special tape, hinigpitan, at nilagyan ng sealant. Eksaktong 9 na segundo. Okay na po. Dahan-dahang tumaas ang hydraulic pressure. Muling nailigtas ni Joey ang lahat. Dumating sila sa lokasyon. Nagpapalitan na ng putok sa ibaba. Landing prepare. Wag po, sigaw ni Joey. Masyadong maputik dyan. Kapag lumapag tayo, mababaon tayo, at hindi na makakaalis. Anong gagawin natin? Mag-hover na lang po kayo. Gagamit tayo ng lubid para hilahin sila pataas. Itinigil ni A ang helicopter 10 talampakan mula sa lupa. Ibinaba ng team ang mga lubid. Isa-isang umakyat ang mga scout ranger, ngunit papalapit na ang mga kalaban. Dumaplis ang isang bala sa helicopter. Umalis na po kayo, sigaw ni Joey. Mabilis na itinaas ni A ang helicopter. Ligtas na sila, ngunit muling nanigas ang mukha ni Joey. Major, may problema po. Mabilis pong nauubos ang gasolina. Mukhang tinamaan ang fuel line. Namutla si A. Gaano pa katagal? Kukulangin po tayo ng 10 minuto para makabalik sa base. Kinakabahan ang lahat. Walang malapit na pwedeng lapagan. Lahat ay kabundukan. Wala tayong mapaglalandingan. Desperadong, sabi ni A.
Tumingin si Joey sa bintana. Doon po, may patag na bahagi sa tuktok ng bundok na yon. Masyadong delikado, sabi ni A. Pero wala na po tayong pagpipilian. Mariing sabi ni Joey. Nagdesisyon si A. Sige, subukan natin. Reyes, i-guide mo ko. Dahan-dahang bumaba ang helicopter. Dahan-dahan po, Major. Kailangang ma-distribute ang bigat pagdampi ng landing gear. Maingat na minaniobra ni A ang helicopter. Ligtas silang nakalapag. Hindi pa po tayo tapos, sabi ni Joey. Bumaba siya at sinuri ang fuel line. Tama nga, may maliit na butas. Mapapalitan po ito ng reserve hose. 20 minuto lang. Nagsimula siyang magtrabaho. Mahirap dahil sa lakas ng hangin at lamig. Ngunit naisip niya ang kanyang lola, kailangan kong magtagumpay. Pagkalipas ng 20 minuto, tapos na po, pinaandar ni A ang makina. Normal na ang fuel pressure. Ligtas silang nakabalik sa base. Naghihintay si General De Leon. Paglapag nila, tumakbo siya papalapit. Ligtas ba ang lahat? Sumaludo si A. Opo, General, nailigtas po ang buong team. Lumapit si Captain Alvarez. General, kung hindi po dahil kay Airman Reyes, patay na po kaming lahat. Tumingin si De Leon kay Joey. Pagod ngunit buhay na buhay ang mga mata. Lumapit si De Leon. Jose Reyes. Sir, yumuko muli ang general sa harap ng lahat. Makalipas ang 2 araw, isang special order ang dumating mula sa Department of National Defense. Ang kwento ni Joey Reyes ay gagawing halimbawa sa buong Armed Forces of the Philippines. Isang linggo ang lumipas. Sa isang malaking pagtitipon sa Camp Aguinaldo, libu-libong sundalo ang naroon. Umakyat sa entablado si General De Leon. Ngayon, ipakikilala ko sa inyo ang isang sundalo, si Airman Jose Reyes. 3 buwan pa lang sa serbisyo, pero iniligtas niya ang aking buhay. Ikinuwento niya ang lahat. Pero ang mas mahalaga, nanginginig ang boses niya, ay hindi namin siya napansin. Binaliwala namin siya. At ang sundalong ito ay may lola na may malubhang sakit na nag-udyok sa kanya na pumasok sa militar para makaipon, pero niyon ay hindi namin nalaman. Tumahimik ang lahat. Airman Jose Reyes, umakyat ka. Umakyat si Joey sa entablado. Ibinigay sa kanya ang mikropono. Mayroon po akong lola na nag-iisa sa buhay. May malubha po siyang sakit at kailangan ng operasyon, ngunit wala kaming pera, kaya pumasok po ako sa militar. Walang naniwala sa akin noon, maliban sa isang tao. Tumingin siya kay De Leon. Si General De Leon po. Naniwala siya nang sabihin kung kaya kong gawin sa loob ng 3 minuto. Umiiyak na sabi ni Joey. Dahil may isang taong naniwala sa akin, sapat na ang 3 minuto. Nagpalakpakan ang lahat. Umakyat ang Secretary of National Defense. Iginawad niya kay Joey ang pinakamataas na parangal. At bilang special promotion, mula sa ranggong airman, itataas kita sa ranggong sergeant. Naghiyawan ang lahat. Si De Leon mismo ang nagkabit ng bagong rank insignia ni Joey. At isang special cash reward na 700,000 piso. At sasagutin ng militar ang lahat ng gastusin sa operasyon ng iyong lola. Napahagulgol si Joey. Pagkatapos ng seremonya, agad siyang tumawag sa lola niya. Lola, ako po. To. Lola, okay na po. Sagot na ng militar ang operasyon niyo. 1 buwan ang lumipas, matagumpay ang operasyon ng kanyang lola. Nakakalakad na ito muli. Si Joey naman ay naging isang certified aircraft mechanic at nagsimula ng isang programa kasama si General De Leon para hanapin ang mga sundalong may natatagong talento. Isang araw, nilapitan siya ng isang bagitong airman, Sergeant Reyes. Mahilig din po ako sa makina pero hindi po ako tinanggap sa skills placement. Pwede po kaya? Ngumiti si Joey. Oo naman. Tingnan natin. Nang gabing iyon, binisita siya ni De Leon. Joey, naalala mo pa ba yung sinabi mo? Bigyan niyo lang ako ng 3 minuto. Tumango si Joey. Natakot po ako noon. Pero tama ka. Sabi ni De Leon, sapat na ang 3 minuto para ayusin ang isang helicopter, para ilabas ang katotohanan, at para baguhin ang buhay mo.
Ang mahirap na airman mula sa sulok ng bodega ay isa na ngayong bayani. At tama siya. Sapat na ang 3 minuto.